Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toit, siretso na po tayo dito sa ating good news. Panalo po ang Dabar Cards. Panalo po ang TBJ. Simula po sa araw na ito ay pinagbabawalan na ang Tape Incorporated at ang GMA na gamitin ang title na Eat Bulaga. So simula bukas, iba na po ang kanilang title at malamang nagmi-meeting na itong mga ito at namomblema kung ano bang title ang gagamitin nila. Kasi bawal na po mga kababayan, bawal na po gamitin ng Tape Incorporated at GMA itong title na Eat Bulaga mga kababayan. Ito basahin ko lang yung itong balita. After a rigorous proceedings that lasted 5 months, TVJ emerged victorious in their copyright infringement and unfair competition case versus against Television and Production Exponents Incorporated or TAPE and GMA 7. In a decision dated 22 December 2023, which was received by TVJ's lawyers from Divina Law on January 5, 2024. So, meron na palang desisyon. December 22 pa lang, meron ng desisyon. Pero natanggap lang ng abogado ng TBJ, ito nga Divina Law, ngayong January 5, 2024. The Regional Trial Court RTC Branch 273 of Marikina City granted TVJ's complaint against TAPE. As such, the court prohibited TAPE and GMA from using the trademarks EB and Eat Bulaga. So pinagbabawalan na po ng korte itong Tape Incorporated at GMA na gamitin ang trademarks EB at Eat Bulaga, maging ang Eat Bulaga jingle from its shows. So wala na talaga, hindi nila pwede gamitin yung EB kasi kadalasan ginagamit nila yung EB. Pati yung Eat Bulaga hindi na rin nila pwedeng gamitin. Pati yung salitang Eat Bulaga sa kanilang jingle hindi na rin pwede gamitin. So ang laking problema na ito. Laking problema na ito, malamang nagmi-meeting na ito, baka mag-overtime para gumawa ng kanta saka mga pangalan ng segment kasi bawal na. Malamang nagtatanggal na ito ng mga tarpaulin o dyan sa kanilang dyan sa APT Studios. Kasi bawal na makita yung lahat ng na may kinalaman sa EB, Eat Bulaga, tatanggalin nila lahat yan, pati yung doon sa mga t-shirt nila, tatanggalin nila yan dahil wala na silang karapatang gumamit ng EB at Eat Bulaga. With the court's ruling, TVJ is now able to use the trademarks and jingles in its shows. Okay, so medyo mahaba pa itong binabasa natin ito. Pero ito pinakamaganda mga kababayan. Ito nga sinasabi dito, under the 2020 revised rules of procedure for intellectual property rights cases, any order issued by the court is immediately executory. Ibig sabihin, pagka labas ng desisyon ng korte, i-execute agad ito. This means that RTC's ruling will already be enforced even if TAPE or GMA files an appeal. Alright, ganito. Ito yung pagkakaiba dun sa desisyon ng IPO. Kasi yung nagdesisyon ng IPO na cancelin ng trademark ng Eat Bulaga at EB ng Tape Incorporated, nagagamit pa rin nila yung pangalang Eat Bulaga at yung EB kasi under appeal. Pero pagdating dito sa sa Regional Trial Court, hindi na po ganon. Kahit nakaapila itong Tape Incorporated o itong GMA, ay hindi pa rin nila pwedeng gamitin ang EB at Eat Bulaga. So yun po yung pagkakaiba doon sa desisyon ng IPO at desisyon ng Regional Trial Court. Kaya itong si Tape EB Defender nagmamarunong na naman, sabi pwede raw gamitin ng ng Tape Incorporated dahil on appeal. Ito longest pala to. Hindi niya naiintindihan yung ruling, itong RTC ruling. Iba po yan sa ruling ng IPO. Alright, so ayan mga kababayan yung latest update natin mga kababayan. Congratulations dito sa sa TBJ sa kanilang pagkapanalo dito sa copyright infringement case laban dito sa Tape. At ito mga kababayan, tingnan natin, bisitahin natin itong mga Facebook pages ng mga tulongges. Unahin natin, tingnan nga natin, dalawin natin si Procnoy.
O, tingnan natin kung anong sinasabi ni Procnoy. Okay, ito. Nag-post si Procnoy ng statement. Statement daw ito ni Attorney Maggie Abraham Garduque. Ito, pakita ko sa inyo dito sa ating screen. Ayan mga kababayan, nandito tayo sa Facebook page ni Procnoy. Nag-post siya ng official statement daw ng tape. According to Attorney Maggie Abraham Garduque, yes, I already saw the decision dated December 22, 2023 but released by the court this January. Initial reactions among others, we were surprised that the court ruled on trademark and trademark infringement when the case pending in court is copyright infringement. So meron na namang sinasabi etong si Attorney Garduque. At sabi niya, we will definitely file an appeal to this decision. So ito lang yung masasabi ni Procnoy. Wala nang ibang sinabi si Procnoy kundi i-post itong statement ni Attorney Maggie Abraham Garduque, itong abogado ng tape. So ngayon, tingnan natin naman yung ibang mga tulongges dito. Tingnan natin kung anong pinaggagawa nito. Tingnan muna natin si Kapuso Alliance. Ito si Kanguso Alliance mga kababayan. Ito. Ano sabi ni Kanguso Alliance? Tingnan nga natin. Ayan mga kababayan. Sabi ni Kapuso Alliance fan page. Susunod daw sila sa batas. Dapat lang. Matitigas ang ulo ninyo eh. Dapat talaga sinusunod ang batas, hindi yung sinusuway. Ito. Sabi ni Kapuso Alliance fan page, Kapuso noontime show na produced by Tape Incorporated magpapalit na ng title bukas. Bukas na sila magpapalit ng title. Ano kayang title? Ano ba magandang title? Mga legit Dabber Cats, tulungan naman natin itong mga kababayan natin. Itong mga kanguso. Mag-suggest nga kayo ng mga title. Ano ba magandang title para sa nila sa show nila? Ano na lang, kanguso. Kanguso mo ang bulutong. Pwede ba? Pangit naman. Bahala kayo sa buhay ninyo. Basta magpalit na kayo ng title dahil pinagbabawalan na kayo ng RTC na gamitin ang Itbulaga, EB, pati yung kanta. Baguhin nyo na rin yung team song nyo. Kasi yung team song ninyo, merong Itbulaga. Sinisigaw-sigaw nyo yung Itbulaga di ba? Di ba? Tahan ang pinakamasaya Itbulaga. Di ba? Tatanggalin nyo na yung papalitan nyo na. Ano kaya pwede palit doon? Tahan ang pinapasara na uwian na. Yun na lang pinakamagandang team song. Tahanang pinapasara na uwian na. Yan, dapat ganun ang title niya. Huwag yun ang gamitin yung Itbulaga. Bawal na, bawal. Ito, Tape Incorporated susunod sa executory decision pending appeal ng Marikina RTC na lumabas isang araw bago palabas ang TVJ noontime show sa CNN Philippines. Ano namang kinalaman? Eto, bumaba na naman si Kapuso Alliance. Ano namang kinalaman nung yung papalabas yung TVJ noontime show sa CNN Philippines? Ano namang kinalaman nun? Ito, nag-iintriga na naman tutulonggis na to. Ito raw, nung December pa raw, in-announce na ng abogado ng TVJ na ngayong January na ilalabas. Syempre dapat updated sila. Dapat malaman nila yung mga possible na pwede mangyari. Di ba dapat alam nila yon? Mga abogado sila. Ano mga tatanga-tanga yung abogado ninyo at maghihintay lang na maghihintay. Dapat i-anticipate ninyo yung mga decision. Dapat mauna kayo. Di ba? Hindi yung anga-anga kayo, matutulog kayo sa pansitan. Kaya ngayon, tingnan nyo, nagulat kayo. Dapat pinagandaan nyo na. Ngayon pa lang kayo mag-iisip ng title. Di ba dapat dati nyo pa pinag-isipan yan? In case na matalo tayo sa kaso, ito na title natin, ito na yung kanta natin. Wala, ngayon pala kayo magmi-meeting. Ngayon pala kayo mag-uusap-usap. Ano yung overtime? Bukas sigurado mga kababayan, pag nakita natin itong kanilang programa, mga malalaki na yung eyebag. Dahil sigurado po yan itong mga to. Ayan mga kababayan. At ito, meron pa silang mga
taga-subaybay dito na Tolonges din. Pwede pa yan i-appeal sa Court of Appeals o sa Supreme Court. Di pa tapos ang laban. Oy, Tolonges, sino to? Ray Elacion Pondanera, isa ka ring Tolonges. Mag-appeal kayo na mag-appeal. Alam niyo, kahit mag-appeal kayo, ganun pa rin ang desisyon ng korte. Kasi pagbabasihan pa rin ng mga matataas na korte yung desisyon ng mababang korte. Pero lang kung talaga may nakitang mali. Pero kung nakita nilang tama naman yung basihan ng desisyon, hindi na magbabago yan. Asa ka pa, Ray Elacion Pondanera. Asa. Ay nako. Kaya ito mga kababayan, ito masama loob na itong Kapuso Alliance fan page eh. Ito sabi niya, from now on, bad na si Vic Soto sa GMA Network. Kahit gumawa siya ng bagong pelikula sa MMFF 2024, tapusin na din yung 24/7 ni Babalino. Sino to? So magsalita to sa Kapuso Alliance fanpage, parang siya may-ari ng GMA. Ano ka? Anak ka ba ni Goson? Kapamilya ka ba ni Duabit? Apal na mukha nito magdesisyon. Ibaban niya raw si Vic Soto sa GMA Network, tapos gagawa, kung gumawa man daw ng pelikula, yan, pati yung 24/7 na teleserye ni yung show ni Vic Soto sa GMA, tatanggalin daw din niya. Ang kapal na mukha nito. Pinagtawanan ka pa ng mga kababayan natin, nagbubura ka daw ng comment. Huwag ka magbura ng comment, Kapuso Alliance. Kanguso pala. Kanguso Alliance. Ito, tingnan niya, meron pa dito kalokohan to. Ganun, nanalo pala ang TVJ against GMA at Tape Incorporated na bawal lang gamitin ng AT Bulaga, pues tanggalin na rin sa show ng GMA o show ng GMA yung Open 24/7 ni Babalino. Ayan na, nagmura na. Ayan na, nagmura na. Ito, tingnan nyo yung aking mouse. Kita nyo naman sa screen, yan, meron akong mouse. Yan, tuturo ko sa inyo yung mura niya. Wala na, nagmumura na ito si Kapuso Alliance fan page. Wala eh. Wala pong kainatnan yung pagtatanggol nyo sa tape kasi unang-una mali eh. Kaya, nako, sino pa? Sige, sino pa titingnan natin? Puntahan natin, sino pa ba? Si Ted. Ito si Ted. Ito, Pet Maluto eh. Nasaan ka, Ted? Ted. Tape EB Defender. Ito. Ayan po sa ating screen si Majin Buduloy. Hindi po, si po ito, Tape EB Defender. Kasi tawag ng mga nagko-comment dito, Majin Bu. Pasensya na po kayo. Sorry Majin Bu. Tape EB Defender pasensya na. Nadala lang ako dun sa comment ng ating mga kababayan kasi Majin Bu ka. Hindi ba to si yung kalaban, yung kakampi ni yung laging nambubuli kay sino ba? Wag na nga. Si Dagul, di ba si Dagul to? Ito mga kababayan, hindi ko napanood to. Pero merong nag-comment na ito raw si Majin Bu. Sinasabi daw niya na na pwede pa rin daw gamitin yung EB at Itbulaga dahil daw on appeal. Nagmamarunong na naman ito. Imagine mo. Ito mga kababayan, tingnan nyo yung t-shirt niya. Yung t-shirt niya, binubura-bura. Siguro mga kababayan, nag-iisip siya ng title nila bukas. At sinusulat siya yung mga title, kaso mali-mali. Siguro wala talaga siya maisip, kaya binubura niya sa t-shirt. Ayan binubura niya eh. Wala siguro siyang maisip na maganda. Ayan mga kababayan, wag na natin pakinggan yung sinasabi niya. Kasi masaya naman, tingnan lang natin, matutuwa na tayo eh. Sino pa ang gusto natin puntahan? Puntahan natin si Best Pills. Ito si Best Pills. Ito may tama rin sa utak. Pare-pareho po sila mga kababayan na nagkopyahan lang. Nag-meeting nga ito, tapos ito yung post niya. Ayan mga kababayan, isa pa to si Best Pills. Ayan, nag-post panay question mark. Ayan haba. Tapos may Supreme Court pa ho.
Ay, dati pa naman may Supreme Court eh. Ano kung may Supreme Court? Umaasa pa kayo? Umaasa pa kayo, Best Pills? Sabi ko sa'yo umalis ka na dyan eh. Pinagpipilitan mo kasi sarili mo dyan. Hindi ka na ba nagsawa? Lagi na lang kayong talo. Tapos yung mga kasama mo dyan, hindi ka nga pinapansin, tinatakwil ka, nandyan ka pa rin. Ay, naka Best Pills, kung ako sa'yo, sabi ko sa'yo, tigilan mo na yan. Kayo ni Procnoy, pinakamaganda, tigilan nyo yung kahibangan ninyo. Ang gawin ninyo, tanggapin nyo yung katotohanan na ang Itbulaga ay TBJ at ang TBJ ay Itbulaga. Ayun ang tandaan ninyo kung ano-ano naiisip ninyo. So yun mga kababayan, dinalaw lang natin yung mga tulongges. Bilang pagtatapos, basahin natin ano ba ang bawal lang gamitin ng tape at GMA. Itong trademark Itbulaga, EB, including all the logos. Nako. Ano kaya itsura ng setup nyo dyan sa dyan sa programa ninyo bukas? Yung tahanan, pinapasara na, uwian na. Kasi lahat pati logo, subject parts ng shows, programs, projects. Naku, lahat ata, pati yung mga yung mga segments. Naku. Ang laki problema na ito mga tulongges usage of Itbulaga single song or any part of it on projects, shows, and promotions. Pati yung kanta niya, sabi nga sa inyo, baguhin nyo na di ba dati? Tahanang pinakamasaya, Itbulaga, gumaganyan-ganyan pa ka, Itbulaga. Ngayon wala na. Ang gagawin nyo ngayon, tahanang pinapasara na, uwian na. Tahanang pinapasara na, uwian na. Yan na, nako, yan na yung team song ninyo. At yung bawal na rin silang mag-play o mag-broadcast ng mga playback or any recorded episodes ng Itbulaga na nangyari before May 31, 2023. Ayan mga kababayan, yung mga bawal. Nako, daming bawal. So, nako, muli congratulations sa TBJ at sa lahat po ng Legit Dabber Gods. Congratulations sa inyo, sa lahat ng TBJ Defenders. Congratulations sa inyo, kay Ma'am Christy Permin, congratulations. At syempre sa lahat po ng subscribers ng Batang Maynila Toits sa YouTube at sa Facebook, congratulations sa inyo at salamat sa patuloy niyong suporta dito sa TBJ at maging sa ating YouTube channel at Facebook page. So ilan muna mga kababayan, kapag may bagong update, nako, di po tayo magpapahuli. At basta tutok-tutok lang kayo dito sa Batang Maynila Toits. So ingat po tayong lahat. God bless.